talagang binababoy na ng Marcos administrasyon ang batas ng Pilipinas. Isa-isa na hong nakakalaya yung mga drug lord na hinuhuli at pinapakulong ng dating Pangulong Duterte. Halimbawa na lang po natin si Kerwin Espinosa. Laya na po. At tumakbo pa pong mayor ng Alguera Leyte. Grabe! Alam, sa totoo lang, kapag droga ang kaso mo, ligtas ka sa panahon na yun. Hindi ka makukulong. Ang makukulong ngayon, yung dating nagpapakulong ng mga drug lord. Yun ang hinahabol nila Marcos ngayon. Yan ang katotohanan, masakit na katotohanan. Tingnan mo naman, ha? Si Kerwin Espinosa tatakbong mayor na drug lord. Kumpirmadong drug lord, inamin na yan sa kanyang mga interview noon. Small time pa lang po siya ngayon, pabalik-balik na po siya sa kulungan. Hindi pa si Duterte ang presidente. Pabalik-balik na po siya sa kulungan. Ngayon, nung lumaki siya ng lumaki, naging drug lord, na siya na pinakapuno doon sa Leyte, pinaproject ni Pangulong Duterte nung siya ang naupo. Sumuko at nakulong. Tapos ngayon sasabihin nila, pinapalaya nila dahil ginigipit lang daw. Pinipilit ipapaamin sa kanya yung hindi totoo. Eh paano yung mga dati mong kaso na hindi pa si Duterte ang presidente? May mga kaso ka na. Ano yun? Talaga naman. Tapos ngayon, inaambus mo ang sarili mo. Oh, hindi ako naniniwalang inambus ka. Putang ina naman, oh. Kung si Halili nga, isang putok lang, patay. Ikaw, binaril mo lang sarili mo eh. Tapos, nagkukunyari kang naghihingalo, ang putang ina mo. Naghihingalo ka, balat lang ang tinamaan sa'yo. Tapos, naghihingalo ka ngayon, kinabukasan, nagpa-preskon ka. Buhay na buhay ka, putang ina ka, Kerwin ka. Drug lord ka. Tapos yung mga tao maniniwala pa, lalo na yung mga bangag, na mga vlogger ni Bangag, talaga na, pinagtatanggol pa. Ano ba talaga ngayon ang ano na? Pag droga ang kaso mo, what? Anak, kapag droga ang kaso mo sa panahon ngayon, wala kang problema. Kaya ako naniniwala na talaga ako na itong Justice Secretary na si Boyeng Remulla, putang ina, naniniwala na ako na protector tong tao na to. Protector ng droga. What? Kaya nga walang nahuhuling malalaking isda ngayon eh. May nahuhuli sila mga droga, pero walang taong nahuhuli. Oh. Tama kayo. Ako naman eh. Papakitang anak ng... Bakit ko nasabing protector tong hinayupak na to? Eh anak nga niya, nahulihan ng 1.3 milyon ng halaga ng marijuana. Nakulong ba? Hindi. Sayang eh. Pag ipakulong nila yung mga drug lord ngayon, wala na silang kikitain. Yan ang nasa isip ko. Ewan ko kung masama mag-isip ng ganyan. Eh, ano magagawa ninyo? Yan ang isip ko eh. Bakit mo, kung hindi mo protektado ang mga drug lord, bakit mo pinapalaya si Kerwin Espinosa? Bakit mo kinukonsito yung anak mo? Tapos yan si Kerwin Espinosa, ang nakakatakot dito mga kapatid, kapag nanalo ito doon sa mayor sa Alguera Leyte, sino pang susugbo ng mga pulis para manghuli ng mga nagbibinta ng illegal na droga? Wala na eh. Kung dati nga, itong tao na ito, drug lord lang, drug lord, hindi siya politiko, may hindi na nga makanti-kanti. Lahat kaibigan niya. Siya nagsabi niyan, para happy all. Lahat binibigyan na ng pera sa laki ng kinikita ng droga. Eh, halimbawa na lang natin, yung tatay nito, si Rolando Espinosa, nanalong mayor ng Alguera Leyte dahil sa koneksyon ng droga ng anak niya, si Kerwin Espinosa. Ginastusan mo talaga yung tatay mo. Saan ka ng pera? Eh galing sa droga. Hindi ba? Oh. Nagkaroon ng mayor ng drug lord dahil sa'yo. Yun ng tatay mo na napatay din doon sa kulungan. Kung bakit siya namatay, hindi ko naaalamin. Nakakulong na nga, napatay pa. Ewan ko. Alam mo naman ng sindikato pag gumalaw. Tapos ito, si Kerwin Espinosa, nagbaparil sa sarili. Ibibintang niya kay Richard Gomez. Dahil ang sabi nitong gonggong na ito, dahil bata daw si Richard Gomez, ni Pangulong Duterte. Anak, eh ano naman ngayon? Bata ba yung sumusuporta sa war on drugs na nakita ni Richard Gomez na maganda naman ang naidulot ng war on drugs? PBBM, pagka maubos ang drug lord sa Pilipinas, saan pa siya kukuha ng droga? Yun naman ang sabi.
Hindi mo naman tinataging hindi ka adik. Bakit? Ayaw mo magpa-drug test eh. Tapos sana, ang agam-agam na talagang hindi ka adik, magpa-drug test ha. Grabe na nangyayari ngayon. Yung mga humuhuli sa mga drug lord noon sa panahon ni Digong, yun naman ang hinahabol ng administrasyon na ito. Yung mga ipinakulong ni Digong, pinapalaya ng administrasyon na ito. Anong masasabi natin mga kababayan? Kung bakit ganyan? Ibig sabihin, magkakampi yung mga drug lord at si BBM. At si Justice Secretary. Yan, magkakampi, ganun sila.